then, ito pa ho, ang aking idadagdag, mga beginners ha, tandaan po natin. Dahil gutom sila, sinadya ko po talagang pagutumin sila eh. Kasi po, alam nyo ba, ang lamok po at yung langaw, isa po yan sa mga napaka long time guys ang akin pong mga ka-farmers. Magandang araw po sa ating lahat. For today's video guys, gusto ko pong i-share sa inyo ang part 3 update po sa aking dalawang dumalagang baboy. Ngayon, magpupurga po ako ngayon sa kanila guys dahil matagal ko na po silang hindi napurga pala, no? Nakalimutan ni Dodong guys. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw po ay bago pa lang sa aking channel, kung hindi ka pa ho nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na po and click the bell ring for more upload. And then, meron po pala ako guys tip mamaya handog sa mga baguhan dyan. Tune in ka lang po dahil ako po ay magbibigay lang ng simple at munting kaalaman. Guys, may binili akong isang pack na guantes, ng gloves, no? Ito ay 100 plus. Tapos marami din pong mga face mask, no? Backyard figures Dodong, pero sinadya kong magkaroon ng ganito para at least po magiging safe tayo sa mga ginagawa natin sa baboy. Magpapalit tayo ng chinilas. Ayoko na magbuta guys, no? Pas muna ang buta kasi basa eh. Mag-change slipper na muna. Ito ang una kong gagawin. I'm going to remove my stopper here. Ito, stopper, oh. Stopper sa buho. Huh? Para po ma-drain ang tubig sa pasungan. And dito rin. Yan. Yan, tinanggal ko ang guma. Ang guys, oh, pambinuscoutan to, yan, oh. Nan, ang chinilas na ginawang bilog ni Dodong. Para lang maharangan ang mga butas-butas. Okay. So ngayon, hindi ako magpapaligo sa mga baboy ko dahil malamig. Actually, ilang oras lang ang lumipas, huminto ng ulan. Malakas pong ulan sa amin eh, no? Malamig. So, beginners, we are going to clean first ang ating mga pasungan sa baboy bago tayo magbigay ng feeds. Kasi guys, ang huling purga ko sa kanila, yung gelt ay sila, mga 4 months old sila noon, kung di ako magkamali. Ayan. So dito, maghanda tag ko guys, tubig. Okay. So here, ready ko muna ang para sa fatteners kasi gahod guys. Okay. 1 ka kilo. 2 ka kilo. 3 ka kilo. Tunga sa kilo. Ayan. 2 3 4 5 6 7 para sa fatteners. Yung labador. Okay. So ito guys ang G-Station. Ayan. Okay. Dito guys, maliit lang muna tubig at nilagay tsaka yung feeds. Yan. Ito po ang nilagyan ko ng purga. Ito naman. Halo natin yung pamurga. Ay! Sipos. Sipos. So ito guys ay 10 grams sachet. Dito din.
Okay. Para diretso na guys, lagyan ko ng King's Beta Plus Animal Feed Supplement. Okay. Hoy, ay sabar dik. Ito po, gestation para po sa gelt. Okay. Vicky, come on. Come on, come on. No. Guys, pasensya na kayo ha. Pasensya na ho kayo, pasensya na kasi masyadong maingay mga baboy. Yan. Okay. Habang lumalaki yung mga fatteners ko guys, napakaingay nila. Lumalakas ang kanilang ingay. Oops, kasi matapon. Nag-iingat ako guys kasi sayang yung feeds pag matapon. Dito ka, dito ka. Diki. Lipat. Kulang tubig. Atong dugangan. Okay na to. Okay. Eto na. Dito na tayo sa may purga. Babalik natin yung pangharang sa buho, no? Sa buho, I mean. Tabi. Okay. Isa. Buhay backyard, aggressor. Oh, diki. Halika. Come on. Oh, para malagay ang buho. Para malagay ang stopper sa pasungan, kailangan kong ganituhin siya. Okay? Next. Nakalimutan ng palit sinilas. Okay. Sige na, ito na. Ayan guys. Mararamdaman niya siguro yung lasa ng purga. Okay. Kailangan siyang purgahin guys. I mean yung dalawang geld ko kailangan pong purgahin para maalis ang mga parasites, no? Mga ano sa kanilang katawan. Okay.
Oh, ito na. Ayan, so hindi po nila gaanong napapansin ang pait sa purga dahil gutom sila. Sinadya ko po talagang pagutumin sila eh. Ganyan po mga baguhan ha, ang ating gagawin pag mga powderized po ang ating gagamitin sa pagpurga sa ating mga baboy. Kailangan po, tip number 1, dapat gutom talaga sila para tatakaw ang kanilang pagkain. Kasi kung purgahin sila na busog, tapos ang ating gagawin pagpurga ay powder, may chance po na masayang yung purga. Pati yung feeds na may purga dahil nga busog sila. So, advantage kung gutom, no? Para maubos nila. Ayan. Okay. So, ito dahil may natirang mga feeds kunti, atin pong lalagyan natin ng tubig kasi sayang, ha? Dapat mga beginners, ha? Mga ka-farmers. Kahit mga expert dyan, dapat po ipagpatuloy natin yung ating pagiging masinop, no? Masinop hindi lamang sa financial blessing, kundi pati na rin sa ating mga materials, lalo na sa feeds, no? Sa ating hog resource. Ibig sabihin, yung mga tapon-tapon na feeds, sayang din yan. Kaya kailangan yung mga dumidikit na feeds sa balde o sa mga labador na butanganan o lalagyan ng feeds, kailangan po masinop yan. Masipot, masipot. Ayan, masimot. Naunsa naman yun. Masimot dahil guys. Okay. Ayan. Masdan nyo guys. Mamaya iingay pa yan. Mga baboy. So ito guys, bago tayo magtatapos sa video na ito, tinatanong po ni kabayang Jeremy Aldaya. Sabi niya, "Hello po kayo Dudong. Okay lang ba lagyan ng katol ang buntis na inahin? Marami kasing lamok. Salamat po." So, ang direct to the point na sagot po natin dyan, yes po, pwede naman eh. Base lang po sa aking naranasan noon sa akin pong baboy inahin na nabinta ko na noon. First or second parity to third, no? Talagang gumagamit po ako ng pausok sa aking mga baboy noon. Hindi lang yung inahin dito na area, kundi pati yung mga fatteners area. So, wala naman pong masamang nangyari sa aking baboy inahin, no? Okay, so kasunod po, sabi ni kabayang Morning Glory. Sabi niya, katol din ang gamit ko ngayon. Hirap kasi kapag daily bunot ang gamit araw-araw. Ako'y nag-amoy usok na. So, ibig sabihin yung bunot sa Tagalog, yung niyo guys na ginagawang gata, yung balat nun, yun po ang bunot na sinasabi in our local dialect in Cebuano or Bisaya, no? Sabi naman ni kabayang Manilen Siluria, sa akua Dodong, bunot sa lubi, kada gabi no? Kada gabi gyud gamit, wala jud lamok. Ayan, sakto po niyo or tama po ang itong sinabi ni kabayang Manilen Siluria. So, tayo po, iba-iba po ang ating mga ginagawang pag-arugas sa mga baboy, no? Minsan gumagamit tayo ng mga ibang kagamitan, tulad sa mga trapal, lambat, o ano pang mga pwedeng iharang sa baboyan para po maiwasan ang lamok, no? Pausok dito, pausok doon. Ayan, so walang problema po mga beginners dyan kung nais nyo pong mas safe sa lamok ang inyo pong mga baboy. Bonus tip for beginners. Kasi po, alam nyo ba, ang lamok po at yung langaw, isa po yan sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng swine pox po ang mga baboy. Okay, disclaimer, ang sinabi ko pong iyan ay base po sa aking natuklasan before. No? Ayan, so ito po ang ating mga baboy ngayon. Sila po ay 6 months and 24 days old since birth po. Magpapalit tayo ng chinilas para makapasok tayo. Sila po ay 6 months old and 24 days. 6 days na lang bago sila mag 7 months. Ako po ay thankful kay Lord dahil meron akong isang baboy na itong yellow ear tag. Ito po ay 50-50 daw po ang lahi nito. Maganda daw to guys eh, sabi ni Sir Padon Bartolo dito. Ano ba to? Total, nag-update na tayo. Dito na tayo. So, ang bloodline niya is sow 50% large white semen. Ang boar naman 50% landrace. Kaya mahaba siya eh, no? Beginners, no? Yung landrace po, isa po sa mga mahabang baboy yun eh. Yung katawan mula dito hanggang dito sa may likuran. Okay?
Ito naman, medyo may pagka, ano to guys, may pagka dungol gamay, no? Ito naman guys, ang sa kabila, 75% semen large white, sow, and then landrace ang 25%. Ayan, so hindi pa ho sila naglalandi guys. Abutin pa siguro mga 7 months to 8 months. Dahil ang akin pong naalala guys, ha, base lang sa aking lumang sow noon na bininta ko, naglandi po yun guys, sa edad na 8 months and 28 days. Simula po sa pagbili ko sa kanya noon. Then, pina-AI ko siya. Yung time na yon na pina-AI ko siya, siya po ay total age niya noon, 10 months and 28 days po since birth. Yung edad na siya po talaga ay naglandi na. Pagdating po sa paglandi niya, yung pangatlong araw, yung standing heat niya. Yung pong time na nag-AI ako sa kanya. 10 months and 28 days. Napaka-long time guys ang akin pong pagtsatsaga. No? Talagang nagtsaga, nagsumikap. Pero salamat kay Lord kasi kahit na nabinta ko na yon, goods na po ang mga naranasan ko doon. Kahit na meron tayong hindi natanggap na magandang pangyayari. Tulad yung fourth parity niya, hindi naman gaanong ano yun kasi nga hindi tayo pinalad. But anyway, that's life. That's part of life. Continue or padayon sa pag-enjoy sa pagsagod og baboy sa backyard piggery. By the way mga ka-farmers, ang bawat guild ko po ay ginamitan ko ng tig-isang sachet sila. Itong Levamisol Hydrochloride Latigo 1000, 10 gram sachet. Ayan po sa upper right side. 10 gram sachet. Dahil ayon po sa dosage and administration, nakalagay dito, basahin ko na lang po dahil sobrang liit ano. Ang isang sachet po nito, ipurga mo sa baboy na tumitimbang ng 100 kilograms body weight hanggang 150 kilograms body weight. Then nakalagay din po dito na ang isang sachet pwede rin naman talaga ihalo sa isang galon na tubig inumin sa baboy. 2 weeks before breeding and before farrowing. Yan po ang advice dito pero ginawa ko na lang. Wala namang masama sa ginawa ko eh. Yung hinalo sa counting feeds tapos ganun para direct nila makain. And then, ito pa ho, ang aking idadagdag, mga beginners ha, tandaan po natin, anumang brand ng mga pamurga, injectable man o powder, anumang klaseng brand yan, o ugaliin po nating basahin po at unawain at sundin ang mga dosage and administration po na ginawa ng mga eksperto, handog nila para sa atin bilang mga backyard racer or kahit pa man farm racer ka dyan. By the way, this video is not sponsored of this product. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement mabibili po sa Agrivit stores nationwide. Kung hindi ito available sa inyong lugar, maaari po kayo mag-direct order sa Shopee sa KBM Agrivit Lines. Pwede rin sa Facebook page ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Link nila ay nasa description o pwede po kayo mag-text o tumawag sa kanilang cellphone number 0917-795-0220. Available po ang COD or cash on delivery. Ay, maraming salamat po mga ka-farmers sa pagpanood mo sa video na ito. Ikaw po ay hindi pa ho nakapag-subscribe, mag-subscribe ko na po and hit the bell ring for more upload. Mabuhay po ang mga farmers sa lipunan. God bless po sa ating lahat and peace out everyone.